Napapakinggan sa DZRH Moreo FM Easy Rock at radyo natin araw ng 21st Aliwan Fiesta. That is right, so don't miss the excitement, ladies and gentlemen. Click on our social media platform to be able to join the parade on ating pong Facebook, Aliwan Fiesta and hashtag Aliwan Fiesta 2024. Partner, excited ka na ba? Partner, excited na ako and I'm very sure lahat ng mga Pinanood po sa kanilang mga tahanan, ihahatid ni DJ Nick at Chelsea Fernandez live from RHTV Studios ang mga... Please settle down everybody. Ngayon, simulan na natin ang ika-21 taon ng Aliwang Fiesta sa pambungad na mensahe ng Presidente ng MBC Media Group. Palakpakan po natin, Ginoong Roberto June S. Nicdao Jr. Maraming salamat, Rocky at Sam. Ang buting ina ng lungsod ng Pasay, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong pagdalo dito. MBC Media Group Chairman, Mr. Fred J. Elizalde, distinguished guests, beloved participants and esteemed spectators, magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of MBC Media Group, kami po ay napakasaya at ina-host po namin itong vibrant and colorful Aliwan Fiesta 2024. Nag-umpisa po yung Aliwan ng 2023, dapat ito pang 22 na po. Kaya lang, because of the pandemic, wala po tayong Aliwan Fiesta noong 2020 hanggang 2022. So nag-umpisa po natin last year, dito rin po. Today, ito po yung culmination, itong pinakaabangan po natin. Because today, malalaman po natin kung sino talaga ang grand champion ng mga festivals sa buong Pilipinas. Malalaman po natin mamaya yan. Nung Huwebes po, we awarded the best musicians from all over the country. Itong mga festivals po, so nung Huwebes po, na-declare na pong winner yung isa po sa ating kasamahan, yung mga musicians ng Dinagyang Festival. At congratulations sa musicians at Dinagyang. At sa pagkit po nga ng mga kasama natin,
Yung pong festival na ito ay hindi magiging masaya kung walang magagaling na musicians. Musicians are part and parcel of our festival. Kagabi po, nagkaroon po tayo ng beauty pageant. Napakaganda po lahat. Sabi nga ng mga ating mga judges kagabi, napakahirap pumili kung sino magiging Reyna ng Aliwan 2024. So mamaya, malalaman din po natin yan. At today, as I said, we will know the champion of champions sa dance, sa float, at sa Reyna competitions. Tayo po ay nagdadasal na itong magandang panahon na nararanasan natin ngayon ay magiging hanggang mamaya maganda pa rin ang panahon. And we also pray for the safety of all participants. Next year, kung mapapansin nyo, this year pala, mapapansin nyo, dito lang pong parada natin. And that's because meron pong ginagawa pa rin ito sa Ross Boulevard. But because of the clamor ng ating mga supporters, we will bring back our old parade route. Magagaling po tayo sa Quirino next year. So mas marami pong makakapanood. Mas marami pong makakapanood ng Aliwan Fiesta. At this point, gusto natin pasalamatan lahat ng mga partners natin. Kung di sa kanila, hindi mangyayari itong Aliwan Fiesta. Unang-una, yung syudad at the whole bureaucracy, mga officers, departments sa siyudad ng Pasay. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po sa suporta ng lahat ng departments ng Pasay. Ang MMDA at saka DPWH at lahat ng ating mga sponsors na walang sawang sumusuporta dito sa Aliwan Fiesta. Yung pong festival na ito ay hindi magiging masaya kung walang magagaling na musicians. Musicians are part and parcel. Costume makers ninyo. Congratulations sa mga costume makers. Napakaganda ng lahat ng costumes ng ating mga participants. At pinasasalamatan din natin yung mga participants ng ating Reyna ng Aliwan. Napakaganda po nilang lahat. Pinasasalamatan din natin yung ating mga hurado. Celebrate with joy and pride and gratitude. Let us honor our traditions and embrace our differences. So, The awarded mayor of the city of Pasay, the Honorable Imelda Emmy Calixto Rubiano. The heart of business and events in the metro. Honorable Imelda Emmy Calixto Rubiano. Maraming salamat. Please take your seats. Sa may upuan lang. Hello! Hi! Ayan, magandang hapon. Unang-una sa Embassy Media Group Chairman. Walang iba kundi si Sir Fred J. Elizalde. Siyempre, nandito din ang MBC Media Group President, Mr. Roberto Nicdam. Ang very busy na MBC Media Group VP for Human Resource and Administrative Service, walang iba kundi si Ms. Ellen Fulido. Of course, sa VP on Sales, Mr. Santi Elizalde. Oh, ang daming fans. And andito din ang MBC Media Group AVP Integrated Media, Mr. Vince Haen. Siyempre po, sa lahat ng MBC Media Group family, gayon din po sa ating mga distinguished guests, sa aking mga fellow workers sa iba't ibang departamento ng Pasay LGU. Hindi ko na po sila iisa-isahin. Sa lahat ng organizers and all the participating teams. Sa inyo pong lahat na minamahal kong mga taga-Pasay na nandito din siyempre. At sa inyo na tapat ko pinaglilingkuran. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Of colorful sights and vibrant sounds, the Aliwan Fiesta Grand Festival of Champions is here. And like everyone here today, sana po
excited kayo to witness such showcase of skills, talents, beauties, uniquely Filipino. Excited ba kayo? Oo, syempre. At talaga namang long-awaited din itong Aliwan Festival. Kaya naman po ang Pasay City has been always proud to be the home of the Aliwan Festival. It is in this festival where we are all reminded of how fascinating, amazing, and world-renowned our culture and heritage are. All displayed and highlighted by each well-thought-of event in each part of the festival. This is more than aliw. This is amazing Filipino talents, beauties that we are all fortunate to see and experience today together. Napag-alaman ko at nakita ko personally, compared last year, mas madaming participants, mas madaming beauties na talagang nagagandahan, mas madaming floats na makikita tayo. At syempre, lahat yan ay pinasasalamatan natin na dito sa Pasay nagagawa. Know that, like we have always been, Pasay City will continue to be in full support of the Aliwan Festival now and up to the countless years to come. We share with you the passion and the pride in showing the whole city, country, and the world how amazing it is to be one with our kababayans, and how amazing is it to be a Filipino. Kaya naman, sa lahat ng tao na nagtulong-tulong para sa napaka-successful na Aliwan Festival, congratulations po sa inyong lahat. More power, Aliwan Festival. We are one with you and with the nation when we say thank you for this grand event. So thank you everyone. Have a great day ahead. Mag-enjoy po tayo. Panoodin natin ang galing ng ating mga Pilipino. Mabuhay ang Pinoy! At kung ano po ang aking mapaglilingkod sa inyo, please don't hesitate to visit me, call me anytime, and I will gladly assist you the best way I can. Thank you very much, and congratulations. Alright. Yan po ang hudyat na nagsimula ng ating Aliwan Fiesta. And yes, magugong pa of course si present. Yay! Thank you, Sir June. And now it's official. Aliwan Fiesta 2024 now begins. And we'd like to request our contingents here in front. Magsaselfie lang po si MBC Media Group of companies at Star City kasama ang lungsod ng Pasay at Manila, Department of Tourism and the Cultural Center. Kaya nga parang hakot yun ah. At syempre hindi magpapahuli ang Antipolo Maytime Festival! Grabe! Talagang hakot kung hakot. Syempre, so talagang pwede makapunta dito. Dito lang yan sa Aliw Theater. Sino naman ang sisigaw? Narinig pa rin natin. At syempre, eto naman, taon-taon lagi natin nakakasama ang Panagbaha Flower Festival!
Uy, hindi pa bumababa from Baguio ata. Kaya nga, mga nandun Mahina lang. pa, pero mamaya baka lalakas. Grabe! To the highest level ang tili ni ate, parang katumbas na 10 tao. To support, no? Ganun talaga kapag sumusuporta ka ng matindi. Ito, malakas tong susunod na tatawagin mo. Ay, sino naman ito? Ay, malupit ito. Go, Rocky. Sino naman ang mga sumusuporta para sa Sinulog Festival? Ayun, nandun banda sa side na yun. Ba, malakas din. Sigaw pag nandiyan na sa harap nagsasayaw. Oo, you will see their passion, di ba, sa pagsayaw. Correct. Si kanila mga pamaypay. Ayun. At sino naman dito ang mga nagmula sa... Preparado sila na pumunta dito mismo sa Aliwan Fiesta. That's right. O sino naman sa audience area ang sumusuporta para sa kaugma Taga Ubi, Maguindanao del Norte. At sila nga ang Beguyaya Festival. Presidente sa MBC Media Group na siya, Mr. Nick Dao, diba? Every year talaga nga namang tumataas ang level ng excellence. buhos sa kanilang effort and energy para sa kanilang sayaw, di ba, for the street dancing competition. I'm sure handang-handa itong mga contingents natin. Definitely, partner. At meron pa tayong mga aabangan. Happy Aliwan! Maraming salamat DJ Sam and Rocky. Yan ha. So, ngayong hapon na ito, syempre, fiesta, kailangan natin ng engandeng selebrasyon. We would like to acknowledge the presence of our beloved chairman, Mr. Fred J. Elizalde! Together with Miss Liza Makua Elizalde, our prima ballerina! At syempre, ang napagandang istalasa. Mga kaibigan, welcome to the competition proper of Aliwan Fiesta 2024!
kapag may tinanim, may aanihin. Salamat mo sa Ildefonso! Spanish era. The Bahay Kubo symbolizes bayanihan, which stands for the municipality's battle cry, Pamahalaang Nakikinig of Bulacan. Together with the Reina ng Aliwid candidate Maria Sofia Reyes from Giginto, Bulacan, the
Artist Circle. The machine produces malong, a garment used during special occasions, such as traditional wedding and even a rite of passage. The flotilla is the 3 royal houses of Maguindanao, as well as the ubol-ubol or umbrella flag. A golden dome with a mini throne house called Tulugan is mounted to display the antique brasswares. The Maguindanao, Iluwan a Inao sa Punawato.
Priyanka Elena Goswami representing the Ayat Festival of La Union Province. Kate Winslet Villa representing the Tanos Norte. Rayleigh Jane Villaray representing the Grand Ambucan Festival from Nueva Vizcaya. And Zarina Festival from Iba Zambales. Taong 2025, 69 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang taong hari ng Tondo na sila Cantula. Nakalauna na nagpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap nang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o kaharian ni Cantula, doon na isipang tayo ang simbahan ng Santo Niño de Tondo. Sa maglipas ng maraming taon, ay mas iningatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Pinaayusan at pinibilisan ng pila na nilulunong sa nilulong na ginto. Kaya ito'y naging taong pansin sa mata ng mga masasamang loob, pinag-iinisan at ninakaw sa mga mismo ng simbahan. Hulyo 14 taong 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño de Tondo. Isang bagyo ang umagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan ay walang hupay na nananalangin ng mga deboto ng Santo Niño na muli itong maibalik sa kanyang kaharian. Isa ang noong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay matigil na ang dilubyong kanilang pinakaharap. Sa tulong ng dating unang ginang presidente ng ating bansa ay unti-unting nakita at naibalik ang magkakaiwalay na parte ng Santo Niño at muli itong ito. Agosto 2, taong 1972, nakipresisyon mula Malacanang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at muli na ibalik ang imahe sa kanyang harian ay binagras ng araw at tumigil ang pagbuhos sa malakas na ulan.
portrays these stories on this float, proudly adorned with unproven model cloth called Inaul for women. The man, on the other hand, showcases their skills in smithing and crafting yellow brass. The brass designs are called Gadu from Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Adat, Betat, Samagurano. Kinabak ng ay dawat apo kabunyan.